Hello! Maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Lalo na sa mga nakikinig at nanonood via FB Live. At ganoon na rin ang mga nanonood sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. We are broadcasting live all over Northern Luzon. Sa lahat po ng mga nakikinig, ipamalita nyo na po sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kapuso, mga kabarangay, mga kamag-anak, mga kasing irog, na mag-switch na po sa 97.5 Cool FM sa kanilang mga radyo. Salamat po muli sa inyong pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kung nakaligtaan nyo po ang ating episode nung nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating mga nakaraang episodes. Mag-thumbs up na rin po at i-share sa inyong mga kaibigan. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Alam nyo ba na pagkatapos ng ating episode ngayon, isang episode na lang, tapos na tayo sa August? Nasabi ko last week, napakarami pong nangyayari sa ating buhay at sa mundo at napakaraming signs of the times na na-prophesy sa Bible ang nagaganap na sa kasalukuyan. 2 weeks ago, napag-usapan po natin about time and priority. Nag-jump off tayo from there to talk about the Olivet Discourse. Nagbigay po ako ng overview tungkol dito last week. Meron po akong mga feedback na natanggap tungkol sa ating subject. Kaya salamat po sa inyo, lalo na sa mga nagbigay ng feedback at sa mga nakikinig. Dahil ang oras ay napakahalaga at dahil dyan, kailangan nating maintindihan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita in relation to time. Nagbigay po si Jesus ng prophetic insights sa hinaharap. At dahil dyan, kaya I laid out the foundation sa ating topic upang mas maunawaan natin ang importance nito para sa ating hinaharap. Just to recap, kailangan natin ng pangunawa sa mga diskurso ni Jesus sa Mount of Olives para sa ating una, spiritual preparedness. Pangalawa, upang maintindihan natin ang mga prophetic events. Pangatlo, to give us hope and encouragement. Pang-apat, upang magabayan tayo sa ating moral at ethical living. Pang-lima, for the strengthening of our faith. At ang pang-anim, to give us an understanding of God's sovereignty and plan. Lagi nating naririnig ang argument na put it in the right context. Gusto ko pong sabihin na napaka-importante na alam natin ang nilalaman ng Biblia at napaka-importante din na aralin ang Biblia. Ngunit dapat din po nating maintindihan that all Scripture may be for us, but not all Scripture are directed to us. Gawin nating halimbawa ang Matthew 24 na ating nabanggit nung nakaraan. Dito sa event na ito, Jesus speaks specifically to his disciples about the end times, the destruction of the temple, and various prophetic signs. I strongly believe that this teaching is primarily to them and their circumstances. It is important for us to recognize who the original audience for the scripture passage is. While the teachings may have principles that apply to all believers, the immediate context and audience must be understood to get the full meaning. Bago ko nga pala makalimutan, ang scripture po ay pwedeng para sa lahat. It may resonate to everyone regardless of their belief or background. Pero mainly, ito ay nakadirect sa mga naniniwala o believers. While the scripture is accessible to all, it is primarily directed towards the believers, those who have accepted faith in God. Lagi nating tandaan na ang scripture ay nagsisilbing guide para sa ating spiritual growth, para sa ating moral na pamumuhay,
at mas malalim na pangunawa kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Always remember that we believers are in a unique position to understand and apply the teaching of the Scripture in a way that non-believers might struggle with. Naniniwala ako na ang pagsakop ng banal na Espiritu sa atin ang tunay na gumagabay, tumutulong at nagbibigay liwanag upang maintindihan natin ang Scriptures upang maipamuhay natin ito. Kaya kailangan nating maintindihan that we have a responsibility to engage with the Scripture actively, allowing it to shape our thoughts, our behaviors, and relationships. Now, balik tayo sa Olivet Discourse, Part 2. Upang maunawaan ang konteksto at ang kaganapan na humantong sa diskursong ito, kailangan nating suriin ang mga pangyayari na nauna rito. Partikular, na nakatuon sa agarang konteksto sa Gospel ni Matthew. Let me give you the context leading up to Olivet Discourse. Sa mga araw, bago ang Olivet Discourse, matagumpay na nakapasok si Jesus sa Jerusalem. Natalakay natin ito sa mga nakaraang episode tungkol sa Matthew 21, 1-11. Ang kaganapang ito na kilala bilang triumphal entry ay ang simula ng huling linggo ng ministeryo ni Jesus sa lupa na kadalasang tinutukoy bilang Passion Week. Gumugol ng panahon si Jesus sa pagtuturo sa templo at nakipag-usap siya sa mga pinuno ng mga relihiyon. Kasama sa paghaharap na ito ang mga debate at talakayan tungkol sa kanyang otoridad, pagbabayad ng buwis, muling pagkabuhay at ang pinakadakilang utos. Mababasa natin ito sa Matthew 21, verse 23 hanggang chapter 23, verse 39. Jesus pronounced a series of woes upon the scribes and Pharisees. Pinunan ni Jesus ang kanilang hypocrisy at legalism. Basahin niyo po ito sa Matthew 23. The immediate precursor to the Olivet Discourse ay matatagpuan sa dalawang unang verses sa Matthew 24. Pagkalabas sa templo, lumapit sa kanya ang mga disciples to point out the buildings of the temple. Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng prophecy ng pagkawasak ng templo. Sabi niya, nakikita mo ba ang lahat ng mga bagay na ito? Truly, I tell you, not one of the stones here will be left on another. Ibabagsak ang bawat isa. Pagkatapos ng nakakagulat na propesiya ni Jesus tungkol sa templo, nilapitan siya ng mga alagad privately sa bundok ng Olibo. Tinanong nila siya ng tatlong partikular na tanong, which set the stage for the Olivet Discourse. Again, ito ay mababasa ninyo sa Matthew 24. Ang unang tanong, kailan ito mangyayari? Gustong malaman ng mga disciples kung kailan ang pagkawasak ng templo. Pangalawang tanong, ano ang magiging tanda ng iyong pagdating? Sinikap nilang maunawaan ang mga signs that would indicate sa pagbabalik ni Jesus. Pangatlong tanong, ano ang magiging tanda ng katapusan ng kapanahunan? Interesado silang malaman ang mga palatandaan na magpapakita ng katapusan ng panahon. Bilang tugon sa mga tanong na ito, ibinigay ni Jesus ang Olivet Discourse sa Matthew 24:4 hanggang sa 25 verse 46. Ito ay tumutugon sa mga questions ng mga disciples at nagbibigay ng isang komprehensibong prophetic outline ng mga kaganapan sa hinaharap. Kabilang ang una, the signs of the times at ang katapusan ng panahon. Inilarawan ni Jesus ang iba't ibang palatandaan na mauuna sa katapusan ng panahon, tulad mga huwad na mesayas, digmaan, taggutom, lindol, mga sakuna, at pag-uusig. Makikita niyo po ito sa Matthew 24. Pangalawa, ang abomination of desolation and the great tribulation. Tinukoy ni Jesus ang kasuklam-suklam na pagkawasak na binanggit ng propetang si Daniel na magiging hudyat ng pagsisimula ng Great Tribulation
o pangkalawakang kapighatian o paghihirap. Makikita nyo rin ito sa Matthew 24. Sa loob ng kontekstong ito na binanggit ni Jesus ang pagpapaikli ng mga araw ng kapighatian para sa kapakanan ng mga elect or mga chosen. Nasa Matthew 24 din po yan if you want to read on. Pagkatapos nito ay nagsilita si Jesus tungkol sa kanyang second coming na naglalarawan ng mga cosmic signs and gathering of His elect. Again, nasa Matthew 24 din po yun. Gumamit si Jesus ng mga talinhaga tulad ng parable of the fig tree, the parable of 10 virgins, at saka yung parable of the talents. Binigay niya ang mga parables na ito upang bigyan diin ang kahalagaan ng being watchful at handa sa kanyang pagbabalik. Na-discuss din po natin ito sa mga nakaraang episodes natin na tinakal natin ang Matthew 24 hanggang sa 25. Nagtapos si Jesus sa isang malinaw na paglalarawan ng huling paghuhukom kung saan ang matuwid at ang masama ay separated o paghihiwalayin. Ito'y nasa Matthew 25 na sa verses 31 to 46. Ang Olivet Discourse, including the specific teachings in Matthew 24 verse 22, was prompted by Jesus' prophecy about the destruction of the temple and the disciples' questions. Tulad ng sinabi ko earlier, ang diskursong ito ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw sa mga palatandaan ng end times and great tribulation at ang muling pagbabalik or second coming ng ating Panginoong si Jesucristo. By understanding the events leading up to this discourse, we gain a deeper appreciation for its significance and the urgent call for vigilance, for preparedness, and faithfulness in the face of future challenges. Sana'y naging maliwanag po sa inyo ang Olivet Discourse. Tara, try na tayo. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, thanking you for the wisdom and understanding you have granted us through the teachings of your Son, Jesus Christ. As we reflect on the Olivet Discourse and the truth revealed in your word, we are reminded of the importance of being vigilant, being prepared, and faithful as we face the uncertainties of the future. Lord, we ask for your guidance and strength to remain steadfast in our faith, even in the midst of trials and tribulations. Help us to keep our eyes fixed on Jesus and to trust in your divine plan for our lives and the world. May the knowledge we have gained deepen our commitment to live according to your will and to share the hope of Christ's returns with others. Father, as we continue on this journey, grant us the grace to walk in obedience to your word, to be lights in the darkness, and to stand firm in the assurance of your love and faithfulness. May we always be ready for the day of Christ's return, living its moment in anticipation of your glory. We pray all this in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Sana'y nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating pang mga susunod na weekly devotional. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa, nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.